Naaalala mo pa ba ang mga salitang ito? I see you. Kung oo, alam mo na agad kung sino ang tinutukoy ko dahil kapag narinig mo ang boses niya, ramdam mo na agad ang kaba at takot kasi alam mong paparating na si Granny, ang nilalang na minsang nagpahinto sa tibok ng puso natin noong kabataan. At ngayon, itatampok natin ang kwento ni Granny at aalamin natin kung immortal na nilalang ba talaga siya. Ako nga pala si Dark Vexel. Welcome sa channel ko kung saan ang mga horror games at creepypastas ay aking ikukwento at i-uncover. Simulan na natin ang kwento. Nagsimula ang kwento ni Granny noong 2017 nang ilabas ni Developer ang larong pinangalanan niyang Granny, kung saan nagising ka sa isang lumang bahay at hindi mo maalala kung ano ang nangyari sa'yo at kung bakit ka ba naroroon. May nabasa kang sulat na nagsasabi na kailangan mo makaalis doon at may 5 araw ka lamang para gawin iyon, na may kalakip na babala na dapat manatili kang tahimik dahil merong makakarinig sa'yo at sinasabi din dito na nakakatakot na nilalang iyon. Ngayon nag-umpisa ka ng kumilos, lumabas ka ng pinto, binuksan ang mga drawers hanggang sa makahanap ka ng susi at napansin mong punong-puno ng mga trap ang bahay. Pati ang pinto ay punong-puno ng mga lock at nang matapakan mo ang isang trap na may bell, dito mo unang makikita si Granny. Bawat ingay na nagagawa mo ay kanyang agad na naririnig at kapag nahuli ka niya, ibabalik ka niya sa kwarto kung saan ka unang nag-umpisa at uulit muli sa susunod na araw. Habang naglilibot ka sa bahay ni Granny para makatakas, mapapansin mo ang mga bakas ng dugo na ibig sabihin hindi ikaw ang una niyang nabiktima at may mga sulat din dito na galing sa mga kanyang biktima na nagsasabing nasiraan daw sila ng sasakyan at bigla silang hinampas ni Granny sa ulo. Hindi malayong ganun din ang nangyari sa'yo. Kapansin-pansin din na napaka-misteryoso ng bahay ni Granny na tila ba madami pa itong sekretong hindi nabubunyag. Isa dito ay sa attic kapag kinuha mo ang teddy bear at nilagay sa crib. Lalabas si Slendrina. Ano kaya ang gusto niyang ipahiwatig? Ayon sa mga teorya ng mga fans, konektado ang mga laro ni Granny at ni Slendrina. Si Slendrina raw ay apo ni Granny at ang babaeng nakakadena sa likod ng bookshelf ay anak ni Granny na siya ring ina ni Slendrina. Ngayon, bakit siya nakakadena? Sinasabing minsan inalagaan ni Granny ang anak ni Slendrina na isang sanggol. Ngunit dahil sa walang tigil na pag-iyak nito, nawala si Granny sa katinuan at napatay niya ito. Nang umuwi sina Angeline at Slendrina, nadiskubre nila ang ginawa ni Granny. Sa takot na madakip, ikinadena ni Granny ang sariling anak. Itinago sa likod ng bookshelf at hinayaan itong mamatay doon. Ang mga sumunod na pangyayari ay puro trahedya. Si Slendrina gawa ng matinding lungkot ay kinuha ang sariling buhay. Si Granny naman gawa ng guilt ay nabaliw, nawala sa katinuan at tuluyan ding namatay sa mismong bahay na iyon na may puot at galit sa puso. At ang crib na iyon ay sumisimbolo sa anak ni Slendrina na pinatay ni Granny na mismong lola niya. Mula noon, hindi na matahimik ang mga kaluluwa nila. Tinatawag itong tormented souls o mga kaluluwang hindi matahimik dahil sa kasalanan, galit at paghingi ng hustisya. Noong 2019 naman, inilbas ang sequel na pinamagatang Granny Chapter 2. Nakita mo ulit ang sarili mo na nagising sa isang lumang bahay. Pero ang bahay na ito ay pagmamay-ari na ni Grandpa na asawa ni Granny. Katulad ng naunang laro, mayroon ka lang din 5 araw para makatakas at isolve ang puzzle. Pwedeng sa main door, bangka at helicopter. Depende sa gusto mong paraan. Si Granny ay kilala natin sa matalas niyang pandinig. Parang mga tsismosa dyan sa inyo. Kahit anong malakas na kaluskos at mahulog mong mga gamit ay maririnig niya agad. Si Grandpa naman ay isang veterano ng gera na matanda na at medyo may pagkabingi. Kung makita ka niya at mahuli, siguradong may paglalagyan ka. Habang naglilibot ka, mapapansin mo ang isang lumang diary ni Slendrina. Nakasulat dito ang taong 1892.
na nagpapahiwatig na matagal na pala silang nananatili sa mundong ito. Sa isang pahina ng diary, ikinuwento ni Slendrina na pagkatapos nilang kumain, bigla silang nakaramdam ng hilo. Isang malakas na pahiwatig na maaaring nilason sila. Sa may attic naman, makikita mo ang katawan ng asawa ni Slendrina na si Nosferatu sa loob ng isang coffin kapag binuksan mo ito, na nakakulong sa isang jail cell. Pero habang tinitignan mo siya, unti-unti siyang naglalaho. Sa baby's room naman, makikita mo ang isang batang halimaw na kapag nakita ka ay hahabulin at aatakihin ka. Pero kapag na-knockdown mo siya gamit ang shotgun o stun gun, bigla na lang lilitaw si Slendrina sa taas ng katawan ng bata na nagpapahiwatig na kanyang anak iyon. Sa ilalim naman ng bahay ni Grandpa, may isang nilalang na tinatawag ng mga fans na Kraken. Aatake ito sa iyo kapag lumusong ka sa tubig at halos imposible nang makaligtas kapag nahatak ka na niya. Ayon sa mga teorya, ang mga halimaw na ito ay isa sa mga alaga ni Granny na ginawa nilang tagapagbantay ng daan papasok at palabas ng kanilang sewer system. At sa Granny 3 naman na inilabas noong 2021, naiiba ito sa mga naunang laro. Dito isa kang explorer na napagdesisyunang pasukin ang isang lumang mansion sa gitna ng kawalan. Pero sa hindi inaasahang sandali, habang papasok ka pa lang, may isang matandang lalaki na biglang nagtutok sa iyo ng shotgun. At bago mo pa man maproseso ang mga nangyayari, agad ka na niyang binaril. Pagdilat mo, nakita mong nasa isang maliit na kulungan ka sa loob ng mansion. Ngayon, mas malaki na ang tahanan ni Granny at tulad ng dati, may 5 ka na namang araw para tumakas. Ngayon sa malaking mansyon na ito, mas dumami na ang mga nagbabantay sa iyo sina Granny, Grandpa, Slendrina at ang Spider Mom, kasama pa ang mga alaga nilang buwaya at mga crows. Paglabas mo sa cellar, napansin mo pa ang iba pang mga selda na may mga bungo. Dito mo na-realize hindi na lang basta nang huhuli sina Granny at Grandpa. Parang nasisiyahan na talaga silang pahirapan at patayin ang mga taong napapadpad sa lugar nila. Ngayon, sa larong ito, dito mo unang makikita si Slendrina na manghahabol sa'yo. Pero kapag nailagay mo na ulit ang teddy bear sa crib niya, titigil na siya. At dalawa lang ang paraan mo para makatakas: ang dumaan sa gate o ang sumakay sa tren palabas. Ayon sa mga teorya ng mga fans, sina Granny at Grandpa ay mga immortal o undead. Hindi sila ordinaryong kaluluwa dahil kung mapapansin mo, tinatablan sila ng mga bala ng bida pero hindi sila namamatay. Isa pa sa mga sikat na fan theory ay hindi literal na 5 araw ang binibigay sa'yo, kundi isang time loop. Bawat paggising mo, bumabalik ka lang sa parehong araw, paulit-ulit. Parang bangungot na walang katapusan at ang tanging paraan para gumising ay ang makatakas. At maraming naniniwala na ang bahay ni Granny ay isang purgatorio, isang lugar kung saan nakakulong ang mga kaluluwa ng mga taong nagkasala dito sa mundo natin. At para makarating sila ng langit, kailangan nila doong makatakas. Naniniwala ba kayo sa mga teoryang to? Kung hindi, comment nyo lang down below ang mga theory na hindi na-feature sa video na ito. Shoutouts natin ay sa susunod na video na. Maraming salamat sa mga sumuporta at mga nanonood. See you next video.